Ginoong Lin, mayroon po kayong late stage na pancreatic cancer. Pinakamahaba na pong mabubuhay kayo ay 1 buwan pa. Sa huling yugto ng inyong buhay, sana wala po kayong pagsisihan. Ilang taon na ring namatay sa aksidente sina mama at papa. Isang apartment lang ang naiwan nila sa akin, wala rin naman akong masyadong kaibigan. Mukhang mag-isa na lang talaga akong aalis sa mundong ito. Ikaw, malandi kang bata ka. Kinuha mo yung mahigit 100,000 na tip na binigay ko, ni hindi mo man lang ako sinamahan matulog kahit minsan. Akala mo ba charity ito? Siya yun. Gu, Kian. Kuya Landlord. Tingnan mo, ilang beses mo na tong tiningnan. Hindi mo ba alam yung renta? Pwede bang... Renta yan, hindi pwedeng bawasan kahit piso. Nakikipaglandian lang siya sa top donator. Grabe maglaro, Kuya Hu. Babayaran ko po ng unti-unti yung pera. Pwede ba? Pakawalan mo na ako ngayon? Paunti-unti raw. Gusto ko na ngayon na. Kung di pa kita mapasaya ngayong gabi dito, sige, kunin mo na apelyido ko. Umakyat ka na. Lin Chuan, tulungan mo ako. Pinipilit lang nila ako. Lin Chuan! Hoy, bata, huwag kang makialam dito. Pag inistorbo mo pa ako, mamamatay ka talaga. Umalis ka dito. Umaasa ka pa na tutulungan ka niya? Isa lang naman siyang payat na inutil. Kanina nga, minura-mura ko siya, wala nang nagawa ni hindi man lang sumagot. Huh? Alam mo bang nakakainis ka na? Ano raw? Gusto mo bang mamatay ha? Ako. Sino raw yung inutil? Ang lakas ng loob mong saktan ako? Yung binubugbog ko, yung bibig mo, dahil madumi. Mag-ingat ka. Papatayin kita. Gusto mo bang ihatid na kita sa kabilang buhay, o ikaw na mismo ang lalayo? Lalayo na ako. Umalis ka. Lin Chuan, Congratulations, host, nagawa mong iligtas ang babae. Na-activate mo na ang Goddess Strategy System. Sistema. Gabay ng Diyosa, opisyal na nagbukas ang sistema. May nakita sa paligid, pwedeng i-bind na target para sa gabay. Gu Chen, matagumpay na na-bind. Ang kasalukuyang antas ng pagtingin ni Gu Chen sa host ay 10%. Congratulations sa host, nakatanggap ka ng gantimpala, 1 buwan na dagdag sa buhay. Espesyal na kakayahan, eksperto sa pakikipaglaban. Host, sige pa, ipagpatuloy mo ang pagsisikap. Buhay. Ang gantimpala pala ay dagdag na buhay. Ibig sabihin ba nito, makakapagpatuloy pa akong mabuhay? Detected na ang pagtingin ni Gu Chen sa host, tumaas ng 5%. Gantimpala, 15 araw na dagdag sa buhay. Ate Kian Chen. Ihahatid na kita ngayon pa uwi. Ano ang gagawin ko? Ang tawag kay Ate Kian hindi talaga makontak. Baka nakatulog na siya. Imposible. Si Ate Kian kadalasan nagla-livestream pa hanggang gabi. Sagot na sa tawag. Bigla kong naalala. Sinabi ni Ate Kian sa akin dati na nitong mga araw may isang top supporter na kuya na nanggugulo sa kanya. At sinabi pa niyang pupunta raw para kidnapin siya. Baka may nangyaring masama. Mabuti pang umuwi na tayo agad. Tarantado? Tumigil ka na. Lin Chuan. Ikaw pala? Shaolin. Sige lang, kaya pala ang balak mo kay Kian ate. Ang gusto mong samantalahin ay si Kian ate pala? Kailan ko ba siya sinamantala? Nagdadahilan ka pa. Nakakabigla, hindi ko akalain na pinaupa namin ang bahay mo. Habang wala kami,
Nilagyan mo pa ng gamot si Qian ate para abusuhin. Ang kapal mo talaga. Buwisit kang gago. Tumawag na tayo sa pulis. Wrong ate. Tumawag ka agad sa pulis. Wag. Baka naman misunderstanding lang. Sa tingin ko si Shaolin hindi ganyang tao. Wrong ate. Pinagtatanggol mo pa siya? Ikaw rin ba nilagyan ng pampalasing? Kung hindi kami, bumalik agad. Malamang, si Qian ate ay mapapahamak na. Wrong ate. Masyado kang mabait. Kaya ka lagi na lang niloloko. Lin Chuan, hindi ko inasahan na ganyan ka kabastos. Napakadumi mo. Napakasalbahe mo. Mali ang akala ko sa'yo. Tatawag na ako sa pulis ngayon. Hindi. Talagang hindi tulad ng iniisip mo. Hindi talaga ganon ang nangyari. Eh kung ganon, paano nga ba? Nakita ko na mismo. Gusto mo pa ring magpalusot? Shaolin, bilisan mong magpaliwanag. Ano ba talaga ang nangyari? Ano pang paliwanag ang kailangan? Sumama ka na ngayon din sa presinto? Huhu. Kian, buti na lang at ayos ka lang talaga. Qian 8, huwag kang mag-alala. Agad kong ipapakulong si Lin Chuan, ang walang hiyang yan sa kulungan. Chuchu, nagkamali ka ng akala sa kanya. Hindi ako sinaktan ni Lin Chuan. Kung hindi dahil sa kanya, naidali na sana ako ng iba. Si Lin Chuan ang nagligtas sa buhay ko. Ano? Ngayon, dapat naniwala na kayo. Pero hindi rin naman siya mabuting tao. Nakita ko mismo. Siya, sinamantala niya ang pagkakataon. Gusto pa niyang halikan ka. Hindi mo rin siya pwedeng sisihin. Ako ang nagkusang loob. Medyo hilo pa kasi ako noon. Talagang nagkamali ka ng hinala sa kanya. Kumusta na ang tropa kong si Hong Hu? Dahil sa sobrang pagdurugo, nawalan siya ng malay. Pakisuyo, Doc. Kailangang iligtas mo siya. 10 beses ko pang babayaran ng bayad mo. Maraming salamat, Presidente Zhang. Sino ang may gawa nito? Nahanap na ba ang salarin? Presidente, iniimbestigahan ko pa. Sigurado akong malapit na. Ang tagal na nitong nangyari. Hindi mo pa rin nalalaman? Sa Qing Shanhui, paano nagkakaroon ng tulad mong inutil? Dalhin yan. Lumpuhin. Presidente, bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Bukas, sigurado akong mahahanap ko ang pumatay kay boss. Kung hindi mo magawa, pipilitin kitang samahan ng salarin sa pagkamatay. Gagawin ko talaga. Kagabi, puyat tayo hanggang kalagitnaan ng gabi. Sa wakas, naipaliwanag ko naman ng maayos. Sinasabi ko, hindi ko sinasadya yon. Paniwalaan mo ba ako? Anong gagawin ko? Si Qianji kakapromote lang. Yung good impression niya, baka bumaba dahil sa nangyari. Qianji, pakinggan mo muna ako, promise, hindi ko talaga sinadya. Sige, sampalin mo na lang ako. Bakit naman kita sasaktan? Ang tanga mo talaga. Na-detect na tumaas ng 5% ang good impression ni Gu Chen sa host. May reward kang 15 araw pa ng buhay. Hindi ko naman pinagbabawalan kang tumingin. Bakit mo pa kailangang magtago-tago? Parang magnanakaw ka dyan. Wala. Talaga, hindi ko naman sinasadya, kasi kagabi, sobrang antok ako. Wala talaga akong nakita kahit ano. Makakapangako ako, promise. Akala ko pa naman, bihasa ka na. Yun pala, bagong salta ka lang pala, na madaling tablan ng biro. Sige na, hindi na kita aasarin. Tingnan mo, takot na takot ka tuloy. Oh, siya, ate, may outdoor livestream na schedule. Kailangan ko pa umalis. Sandali. Lalabas ka ngayon? Hindi ba masyadong delikado? Wala kasing magagawa. Kailangan ni ate magbayad ng utang. Kung hindi mo kaya, ikaw na lang kaya magbayad para kay ate, pwede ba? Ako.
Oh, siya na nga. Ito, may isa talaga akong kailangan. Kailangan ko lang gawan mo ako ng pabor. Kagabi pa tayo nagkaabala, buong gabi yon. Si Chuchu, may lagnat na pagkagising pa lang kanina. Hindi mapakali si ate, na mag-isa lang siya sa bahay. Pwede bang ikaw na muna ang mag-alaga kay Chuchu para kay ate? Hindi ko akalain. Ganyan ka pala. Ang bastos mo. Ang sama. At sobrang baba. Sige na, pakiusap lang. Please naman. Oh, sige, pumapayag na ako. Gawin mo na yung kailangan mo. Salamat ha, babalikan kita. Sagot ko sa'yo. Malaking kainan. Itong babaeng to, ang bilis naman magbago ng ugali. Itong Wang Chuchu, kahit may lagnat na, hindi pa rin mapakali. Pinakiusapan ako ni Xianchen, ate, na alagaan ka. Dinalhan na kita ng tubig at gamot. Ilapag mo na lang dyan. Ako na bahala uminom. May lagnat ka na nga, sigurado ka bang ayaw mong magpahinga? Wala kang dapat alalahanin sa mga bagay ko. Ayusin mo na lang buhay mo. Sapat na yon. Sige. Ginawa ng maganda, pero hindi na-appreciate. May nakita sa paligid. Pwede kang mag-bind ng target sa strategy. Wang Chuchu, matagumpay ang binding. Sa ngayon, ang favorability para sa host ay negative 20%. Bakit? Hindi ka pa rin umaalis? Gusto mo ba talagang palayasin pa kita? Akala mo ba gusto ko rin to? Kung hindi lang ako pinakiusapan ni Qianqian 8, aalagaan din naman kita ng maayos. Simpleng lagnat lang naman yan eh. Ba't parang biglang nahilo ako? Alam mo ba? Hindi biro ang magkalagnat. Kung hindi mo aalagaan, pwede yang mauwi sa myocarditis. Sienna? Gets ko na. Palagi siyang may aura na hindi pwedeng lapitan. Akala ko noon, wala siyang ganitong kahinang side. Lin Chuan? Narinig ko lahat ng nangyari kaninang umaga. Huwag mong pag-interesan si Gu Qianqian. Ako, Hindi maganda ang kalagayan ng pamilya ni Qianqian 8. Bigla, namatay ang tatay niya, tapos bedridden lagi ang nanay. Buwan-buwan kailangan ng libo-libo para sa gamot. Kaya siya nagtitiis at nagla-live palagi para magkapera. Todo effort siya makuha loob ng viewers para lang manatili ang nag-iisa niyang kaanak. so si Gu Qianqian pala, may ganitong pinagdaanan. Mukhang palaban si Qianqian ate, pero sa totoo, inosente lang siya. Ni hindi pa nga siya nagkakajowa. Matagal na niyang gustong makahanap ng taong totoong nagmamahal at mag-aalaga sa kanya. Kaya, Lin Chuan, huwag mong isipin na dahil niligtas mo siya, pwede mo na siyang lokohin. Layuan mo siya. Ano ba tingin mo sa akin? Ako, Ito talaga yung lugar. Tama, Boss Bao. Dito nga mismo. Ikaw si Lin Chuan, di ba? Ikaw nga kahapon, tinaga mo ang kuya kong si Honghu. Alam mo ba kung anong magiging kalalabasan? Kapag binangga mo ang Qing Shanhui, nagawa pa niyang banggain ang Qing Shanhui para lang protektahan si ate Qianqian. kasalanan na ng kuya mo yan. Kasalanan niya talaga. Kung sinong babae ang gusto ng kuya ko, swerte na nila yon. Yung babae, tumanggap ng mahigit 10,000 sa kuya ko, tapos biglang nagmamalinis na parang santa. Akala mo kung sino siyang malinis at mahalaga. Mahigit 100,000 piso lang, sleep with whoever you want, ganon ba yon? Eh di ba, binabayaran din naman ng kuya mo ang sahod mo taon-taon, ibig sabihin nun, sobrang dami mo na rin sigurong natikman, no? Ikaw? Gusto mong mamatay? Binabalaan ko kayo. Lumalabag kayo sa pribadong ari-arian. Malanding babae. May karapatan ka bang magsalita rito? Umalis ka dyan. Bakit ba ganyan ka kausap kay ate? Miss, ang ganda mo talaga. Tamang-tama, nasugatan ng kuya ko. Isasama ka namin para siya naman ang makabawi. Pero susuriin ko muna kung okay ka. Ang tapang mo sa babae lang ha, yan ba ang galing mo? Kung matapang ka, ako ang harapin mo. Nadagdagan ng 5% ang favorability ni Wang Chuchu para sa host. Akala mo binibigyan pa kita ng mukha, ano?
Na-activate na ang Fighting Mastery. Bilis at lakas, tumaas ng 100%. Reaction ng nerves, 100% din. Lakas ng atake, 100% din. Ngayon, hayaang makitang mag-enjoy ako sa laban natin. O sa akin niyo siya. Ingat. Mama, umalis kayong lahat dito. Mukhang yung mga inaalala mo, wala namang kabuluhan. Wang Chuchu, Wang Chuchu. Na-detect na ang nakatali kay Wang Chuchu. Sobrang nagulat, mataas na lagnat na nagdulot ng myocarditis. Pakiusap, kailangang agad magsimulang iligtas siya ng host. Myocarditis. Hindi pwede, delikado ito, ikamamatay ito. Kailangan dali-daling dalhin siya sa ospital. Na-detect na ang nakatali, nasa bingit na ng kamatayan. Malapit ka ng mabaygo sa misyon. Gagamitin mo ba ang 10 araw ng buhay para ipalit sa mastery ng medisina? 10 araw ng buhay. Buhay ang nakasalalay. Wala na akong ibang pakialam. System, ngayon na agad palitan mo sa akin. Congrats! Nakuha ng host ang mastery sa medisina. Bakit ganito kabigat? Hindi ko inakalang ang mga silver needle na iniwan ni Papa, magagamit ko pala ngayon, Wang Chuchu. Kailangan sa gamutan, hubarin mo ang mga damit mo. Huwag mo akong masamain, ginagawa ko lang to para sa kaligtasan mo, pasensya na. Hindi ito ang kwarto ko. Huhu. Maliit na maganda. Ngayon, wala nang makakapigil sa atin. Halika! Ang weird. Nasaan siya? Lumayas ka, pervert? Ikaw pala? Sino pa nga ba? Ikaw ang nagpagaling sa'kin. Sino pa nga ba? Pervert ka talaga. Ikaw mismo ang naghulog niyan, hindi mo pwedeng isisi sa akin, di ba? Sino bang nagbilog sa'yo na manilip ng tao? Ikaw talaga pervert ka. Papatayin kita. Igil, matandang ate. Wag na wag mong suklian ng masama ang utang na loob, ha? May myocarditis ka dahil sa mataas na lagnat, kung hindi dahil sa paghubad ko ng damit mo para magturok ng gamot, matagal ka na sanang patay. Pero hindi mo rin pwedeng. Anong nangyari sa'yo? Ang sakit ng ulo ko. Ang init pa. Naku, lagot, nang magturok ako kanina, napindot ko yata ang Guan Yuan Aku Point, pwede itong mag-trigger ng sexual desire. Ginawa mo talaga yun ng sinadya. Hindi ah, Pervert. hindi natin pwedeng gawin ito. Hindi ko kayang samantalahin ang sitwasyon ng ibang tao. Lin Chuan, hindi ba ganito ang gusto mo? Lin Chuan. Lin Chuan. Ang weird naman. Anong nangyayari?
Ate Kian Kian, hindi ito katulad ng iniisip mo. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Ako. Mukhang talagang hindi ako naparito sa tamang oras. Hindi, dumating ka sa tamang oras. Tulungan mo akong kontrolin siya. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Totoo lahat ng sinabi ko. Kung hindi ka naniniwala, pwede akong manumpa. Pwede mo ring tanungin si Wang Chuchu. Hindi kita niloko. Sige na, titigil na ako sa pang-aasar. Pero sasabihin ko na rin ang totoo sa'yo. Itong si Chuchu, may phobia talaga siya sa mga lalaki. Siguradong hindi kanya magugustuhan. Tanga. Phobia sa lalaki. Ate Kian Kian, kailan ka bumalik? Sakto lang nung kayong dalawa. Kanina lang. Ate Kian Kian, alam mo naman ang ugali ko. Sige, pangako, hindi ako magtsitsismis. Mas mabuti kung ganyan nga. At ikaw din, Lin Chuan. Ang lahat ng nangyari ngayon. Kapag nagbukas ka ng bibig, kahit konti lang, siguradong hindi kita palalampasin. May nangyari bang kakaiba ngayong araw? May nangyari ba ngayon? Parang hindi ko maalala. Hindi ko na talaga maalala. Galing din pala sa medisina si Lin Chuan ah. Itong si Chuchu, ang itsura niya, kita mong mas maganda na siya kumpara kaninang umaga. Mas okay na talaga siya ngayon. Hindi ko inasahan na ang galing din pala niyang mag-alaga ng tao. Magaling talaga siyang mag-alaga ng tao. Oo, magaling talaga siya mag-alaga ng tao. Ate Kian Kian, nasaan si Ate Rongrong? Bakit hindi siya sabay bumalik sa'yo? Oo nga pala, gabi na rin. Dapat nakauwi na rin siya mula sa trabaho. Hello, Ate Rong. Lin Chuan, tulungan mo ako. Ate Rong, anong nangyari? Lin Chuan, diretso na ako. Ako si Zhang Qingshan, presidente ng Qingshan Club. Ikaw ang pinuno ng Honghu at ni Abao, di ba? Ate Rong, anong nangyari sa kanya? Nasaan siya ngayon? Ang pangalan niya ay Chen Rongrong. Tama ba? Ang ganda pala ng itsura niya ah. Yang maliit niyang mukha, parang ang kinis-kinis pa. Sabi mo, nagkataon lang? Hindi mo ba alam? Nagtatrabaho pala siya sa aking entertainment club. Zhang Qingshan, para sa atin lang to. Wala siyang kinalaman dito. Kung matapang ka, sa akin mo ibaling ang galit mo. Sige, bibigyan kita ng pagkakataon. Isang oras lamang kung hindi ka makarating dito sa Qingshan Club. Huwag mo kong sisihin kung may masamang mangyari sa kanya. Huwag mong gagawin yan. Pupunta na ako ngayon. Lin Chuan, anong nangyari kay Rongrong? Kinidnap siya ng Qingshan Club. Ano? Anong gagawin natin ngayon? Yung mga tao ng Qingshan Hui, hindi natin sila kayang kalabanin. Malaki ang impluensya ng Qingshan Hui dito sa lungsod ng Yang. Ang presidente nila, si Zhang Qingshan, para na siyang hari sa ilalim ng mundo dito sa lungsod ng Yang. Simula nung namatay ang anak niyang babae, 3 taon na ang nakalipas, lalo siyang naging malupit. Kasalanan ko lahat to. Kung hindi ko lang ginalit ang Honghu, hindi sana tayo napasubo sa ganitong kaguluhan. Bakit magiging kasalanan mo iyon? Kasalanan nung tao na iyon? Siya rin ang may gawa ng sarili niyang kapahamakan. Mukhang kailangan na talagang kontakin ang pamilya natin. Kailangan may magtanggol sa atin mula sa kanila. Memen? Pupunta na ako ngayon. Ako naman talaga ang hinahanap nila. Kapag ako ang pumunta, malamang palalayain na nila si Rongrong Jie. Hindi pwede, sila masyadong marami. Papatayin ka lang nila. Lin Chuan? Huwag kang magpadalos-dalos. Mag-isip pa tayo ng ibang paraan. Dahil sa akin nagsimula ito. Nadamay pa si Rongrong Jie. Aakuin ko lahat hanggang matapos. Isang oras na ang nakalipas. Yung maliit mong landlord, baka naman, natakot na at hindi na darating dito, di ba? Sumama ka na lang sa akin. Ako ang bahala sa'yo, ayos ba? Kung maglakas loob siyang pumunta sa Qingshan Hui, sisiguraduhin kong palabas siyang nakahiga, hindi nakatayo. Lin Chuan, huwag na huwag kang pupunta rito. Hoy, ganda, ano ba yung binubulong mo dyan? Honghu. Baka gusto mo nang mawala ang mga kamay mo, ha? Bata, talaga bang naglakas loob kang pumunta? Lin Chuan, umalis ka na agad. Delikado dito. Rongrong ate, hindi mo kailangang mag-alala. Ako na ang bahala sa lahat ng ito. Bahala, anong ipambabahala mo? Kaya mo lang ba sa bibig mo? Ngayong pumasok ka sa Qingshan Club, dito ka mamamatay. Honghu,
Pati ikaw, mukhang hindi pa sapat yung tinuro ko sa inyo ng huli. Palapit ka na sa kamatayan, pero ang yabang mo pa rin. Jiang Qingshan, ang gumawa ay ako rin ang mananagot. Ako ang nakaaway sa mga tao ng Qingshan Club. Lin Chuan, huwag mo nang pahirapan si Rongrong ate. Sige, nakikita ko namang responsable ka. Ako si Zhang Qingshan. Alam ko ang mga patakaran dito sa kalyeng ito. Palayain ang tao. Kuya, Lin Chuan, sobrang delikado nito. Bakit ka pumunta dito? Na-detect sa paligid. Pwedeng i-bind kayong target na Chen Rongrong. Matagumpay ang pag-bind, kasalukuyan para sa host. Goodwill ay 15%. So, mula pa sa umpisa, may gusto na pala si Rongrong ate sa akin. Rong ate, kaibigan kita. Siyempre, poprotektahan kita. Ako na ang bahala dito, ikaw na ang mauuna. Hindi pwede. Dapat sabay tayong umalis. Sandali, pwede kang umalis. Pero kailangan siyang maiwan dito. Chairman Zhang, anong gusto mong gawin ko dito? Gagawin? Sinaktan mo ang dalawang kapatid ko. Siniraan mo ang honor ng Qingshan Club. Kailangan mong panagutan lahat ng iyon. Pero, ako, si Jiang Qingshan. Hinahangaan ko ang tapang mong mag-isa. Kaya bibigyan kita ng pagkakataon. Narinig kong magaling kang lumaban. Kung matatalo mo lahat ng magagaling dito ngayon, palalayain kita. Sino bang nagsabi na kailangang magpatayan o magbakbakan pa? pre, anong ibig mong sabihin dyan? Kuya, obvious naman yan. Gusto niyang magmakaawa. Ang bilis mo namang sumuko. Tama nga, inutil ka talaga. Lumuhad ka na dali-dali. Iumpog mo ang ulo mo ng 3 beses sa harap ko. Tawagin mo akong lolo ng 3 ulit. Baka sakaling makalimutan ko na to. Game lang. Kuya, Ano bang karapatan mo? May lakas ka pa magsabing paluhurin mo ako at tawagin kang lolo? Anong problema mo, pre? Gusto mo talagang mamatay? Ikaw. Shaolin, bakit ang init ng ulo mo? Paano na to ngayon? Huwag ka mag-alala, ate Rongrong. Kuya, bilasan nyo, tapusin nyo na siya. Lin Chuan, binibigyan na kita ng pagkakataon. Pero hindi mo pinapahalagahan. Huwag mo akong sisihin kung magiging malupit ako. Wag. Basta bitawan nyo lang siya. Gagawin ko kahit ano para sa inyo. Sigurado ka dyan, ha? Kahit ano gagawin mo. Halika dito, matulog ka muna kasama ko. Honghu, hindi ka pa rin talaga nagbabago, matigas ulo mo. Ate Rongrong, huwag kang mag-alala. Susunod, papanoorin kita ng magandang palabas. Wala akong oras dito. Makipaglokohan sa tulad mong bata. Umpisahan na. Sandali lang. Bago ka gumalaw, may ipakikita akong isang bagay sa'yo. Anong bagay? Tingnan mo para malaman mo. Kuya, pinapatagalan lang ng makong na to ang oras. Huwag mo nang palapasin pa. Tapusin nyo na siya sabay-sabay. Honghu, ako ang kuya mo, si Zhang Qingshan. Hindi ka ba natatakot na mabuking ka niya? Babae siya ni Zhang Qingshan. E di mas exciting na. Tama ba, ate? Ang tungkol sa ating dalawa ay palaging isang panganib. Kapag nalaman ni Zhang Qingshan, hindi niya tayo palalampasin. Kailan mo ba ako balak? Dalhin palayo at magsimula ng panibago. Huwag magmadali. Hintayin mo muna ako, paisa-isa. Ubus-ubusin ko muna ang mga ari-arian ng Qingshan Hui. Pag nakuha na natin ang pera, pwede na tayong pumunta sa ibang bansa. at mamuhay ng malaya at masaya. Ate-in-law, ang pinaka-importante ngayon, ay hayaan mo muna akong sarapan ng kaunti. Honghu, Kuya, pakinggan mo muna ako. ikaw, hayop ka. Hindi mo lang ako pinagtaksilan. Inilipat mo pa ang mga ari-arian ng Qingshan Hui. Kapag hindi mo ako binigyan ng paliwanag, hindi kita papayagang mabuhay ng normal. Kuya, hindi ako yon. Biktima ako dito, kuya. Alam ko na, siguradong siya ang nagpalabas ng kasinungalingan laban sa akin. Ngayon ang dami ng teknolohiya, gamit ang artificial intelligence, kayang-kayang magpeke ng recording. Ang dali lang noon. Ibig mong sabihin, peke ang recording? Kuya, ang tagal na nating magkasama. Ako si Hongho, anong klase akong tao? Ikaw ang pinaka-nakakaalam. Huwag tayong magpalinlang. At magpadaig sa intriga. Oo nga, si Kuya Hu, mabuting tao yan. Alam nating lahat yan. At sa lahat ng taon na lumipas, lubos siyang naging tapat. Honghu, nangyari na nga, ipagpipilitan mo pa ba? Sino nagsabing nagdadahilan ako? Ikaw nga itong nagpaparatang sa akin. Isang recording lang. Ano ba ang pinapatunayan yan? Paano kung sabihin ko may iba pa akong ebidensya, halimbawa, isang video? Ano? Tignan mo nga ano to. Yung nawawala kong cellphone. Bakit nasa iyo yan? Nawala ko yung cellphone ko. Bakit nandito sa'yo yan? Inaamin mong cellphone mo to? Eh di mas madali nang ayusin lahat. Ibig mong sabihin, nandito sa cellphone na to lahat ng mga video? Tama, yung mga recording kanina,
Kumuha lang ako ng audio mula sa video, hindi ko inakala. Honghu, ikaw talagang matandang tuso, ang dami mo pa palang kalokohan. Pahiram ng cellphone na yan. Tingnan ko lang. Kuya, huwag kang maniwala sa mga sinasabi niya. Bitawan mo. Naalala mo pa ba noong gabing inabala mo si Gu Qianqian? Naiwan mo yung cellphone mo? Ang dami mo palang tinatago na sikreto sa cellphone na to. Ito ba ang cellphone ng tao kanina? Nananira ka sa akin. Siya ang naninira sa akin. Kuya, Tingnan mo nga yung itsura mo, kinakabahan ka na. Wala pa naman akong sinasabi, sinabi mo na agad na naninira ako. Kung ganon, bakit hindi nating buksan ito sa harap ng lahat? Tingnan natin kung ano ba talagang pinaggagawa mo. Jiang Huichang. Hindi lang mga video ang laman ng cellphone na to, nandito rin ang mga record ni Honghu, mga ebidensya na nilustay niya ang ari-arian ng Qingshan Hui. Nagsisinungaling ka, paninira yan. Kuya Hu, payagan mo na siyang buksan. Tingnan na natin. tapos na. Tapos na ang lahat. Jiang Huichang, ayaw mo bang makita mismo? Ayokong hayaang madumihan ng mga maruruming bagay na tuang mga mata ko. Sa totoo lang, ang itsura niya ngayon ay nagsasabi na ng lahat. Honghu, sayang naman. Zhang Qingshan pa naman ako. Ilang taon na kitang tinuring na tunay na kapatid, tapos ganito mo lang ako tratuhin. Mga tao, ilayo niyo siya. Kuya, nagkamali ako. Nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Yung kay ate, ako ang may gawa nun. President, si Huge ilang taon nang tapat sa'yo, bigyan mo pa siya ng isang pagkakataon. Please, President, bigyan mo pa siya ng isang chance. Oo nga, yung pagnanakaw sa kumpanya. Si Abaw ang may gawa nun. Siya talaga yon. Aminin mo na agad. Tama, siya ang may gawa nun. Tama ang President. Ako lang talaga ang may sala. Lahat ng ginawa, ako may gawa. Tigilan mo na ang kadaldalan mo. Ilang taon ka ng ganyan, wala ka pa ring naging pag-unlad. Mas mainam pa pati yung maliit mong alagad. Mga tao, Ilabas nyo yung dalawa. putulin at ipakain sa aso. Kuya, nagkamali na talaga ako. Nakikiusap ako. Patawarin mo na ako. Kuya, mali na ako. Kuya. Sandali lang. Zhang President, siguradong hindi ibubuking ni Honghu ang sikreto kay Abaw, isang bata pa lang. Kahit medyo mababaw ang utak ng batang to, pero matapat naman siya. Hayaan mo na siyang mabuhay. Dahil ikaw mismo, Lin Sir, ang nagmakaawa, hindi kita pupuwedeng biguin. Ngayon, palalampasin ko ang hamak mong buhay. Pero makinig kang mabuti, mula ngayon, ikaw ay aso na lang ni Lin Sir. Kung sino ang utusan niyang kagatin mo, yun ang kakagatin mo. Naiintindihan mo ba? Malaking utang na loob ko kay Lin, sir. Mula sa araw na to, ikaw na ang amo ko. Hindi ko kayang tumbasan ang kabutihan ni Lin Sir. Nilinis mo ang organisasyon para sa akin, si Zhang Qingshan. Simula ngayon, ang problema ni Lin Chuan, problema ko na rin, bilang si Zhang Qingshan. Ang kaaway mo, kaaway ko rin. Para kay Qingshan, kahit anong hirap, susuongin ko. Handang sumugal sa lahat. Ng panganib. Huwag akong uurong kahit malagay sa panganib. Qianqian, 8 ikaw, halos kalahating oras ka nang umalis. Umupo ka muna at magpahinga. Bakit ang tagal? Wala pa ring balita. Sobrang nag-aalala na ako. Kung ikaw, maglalakas loob ka pang bumalik? Miss Wang, huwag mo sanang pag-isipan ng masama. Ako ang naghatid kay Mr. Lin at kay Miss Chen pabalik. Tama. Ako ang nagsabi sa kanya na mag-drive para ihatid kami pabalik. Ngayon nandito na ang mga tao, ganito, mauuna na ako. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang agad sa akin. Sasagot ako agad at tutulong sa'yo. Wrong. Okay ka lang ba? Tinakot mo kami ng sobra. Buti na lang si Lin Chuan. Lin Chuan, anong nangyari dito? Huwag mag-alala, ayos na ang lahat. Simula ngayon si Zhang Qingshan, hindi na tayo guguluhin. Ayos! Pero Lin Chuan, paano mo nagawa yon? Iyon si Qingshan Hui, ha? Medyo komplikado ang usapan, hindi madaling ipaliwanag ng ilang salita lang. May mataas kang kakayahan sa medisina at grabe ang galing mo sa katawan. Ngayong gabi na solusyonan mo pa ang Qingshan Hui. Lin Chuan, ano pa kayang mga sikreto ang tinatago mo? Ate Rongrong, Ate Rongrong, bakit ka ganyan? Bilisan! hindi pa gumaling ang sakit niya dati, dagdag mo pa ang sobrang takot, kaya biglang nawalan siya ng malay. Ang bahay ni na Ate Rongrong ay nasa mahirap na lugar. Siya lang ang bumubuhay sa pamilya. Paulit-ulit na paalala ng pamilya niya
na dapat alagaan siya ng mabuti. Lin Chuan, dapat mo talaga siyang tulungan. Huwag kang mag-alala, tulungan natin siya. Hubarin na muna ang damit niya. Tulong naman. Hubarin mo muna ang damit mo. Tanghali ang tapat pa naman. Kailangan talagang maghubad ng damit. Para saan ba to? Siyempre, para gamutin ang sakit mo. Magtiwala ka kay Lin Chuan. Ako nga, siya ang nagpagaling sa akin. Tingnan mo. Rongrong. Kayo, Ate Rongrong, napagod na talaga ang katawan mo. Tsaka sumobra ka na rin sa pagod, kaya ka nawalan ng malay. Buti na lang, marunong si Lin Chuan sa medisina. Kaya niya, naisalba ka. salamat sa'yo. Shaolin, Ayos lang. Sistema, pag-detect. Chenrongrong, ang antas ng pagtingin kay host, tumaas ng 5%. Chenrongrong, ang antas ng pagtingin kay host, umabot na ng 20%. Naka-unlock ng pansamantalang gantimpala. Ginantimpalaan ng host ng 3 buwang dagdag buhay. Hongchang Group, 51% kontrol sa shares. Hongchang Group. Kung tama pagkakatanda ko, ito yata yung nangungunang kumpanya sa Yangcheng. Tama na, huwag mo nang pahirapan ang sarili mo. Magpahinga ka muna ng mabuti. Lin Chuan, sobra ka na. Kung magaling kang manggagamot, bakit hindi mo gamutin ang sarili mong sakit? Anong sinabi mo? Hanggang kailan mo ba itatago sa amin ang totoong kalagayan mo? Kung hindi pa ako yung naglinis ngayon, hindi ko pa malalaman na may malubha kang sakit. Shaolin, anong nangyayari dito? Nagkamali ba sa resulta? Tumawag ako sa doktor ngayong araw. Sabi nila, sa sitwasyon ni Lin Chuan, pinakamabuti 1 o 2 buwan na lang daw siya mabubuhay. Ano? May kilala akong doktor sa abroad. Kung kailangan mo, sabihin mo lang. Mga miss, huwag nyo na akong alalahanin. Sige na, gabi na. Umuwi na kayo, magpahinga kayo ng maayos. Magpahinga. Simulat sa pool, sino ba sa atin ang hindi mamamatay? Maaga man o huli, parehas lang tayong mamamatay. Lin Chuan, Pakisiyasat mo nga ang isang tao. Ang pangalan niya ay Lin Chuan. Miss, kung pangalan lang ang meron, mukhang medyo mahirap yon. Mas maganda sana kung may litrato. Litrato. CJ, naintindihan ko na. Litrato. Pwede ko namang picturean ngayon, di ba? Ikaw, ano bang gagawin mo? Ako. Nandito ako para kunan ka ng litrato. Kung kukuha ka ng litrato, kumuha ka lang ng litrato. Bakit nga ba sa 10 oras ng gabi, palihim ka pang pumunta sa kwarto ng ibang tao? Anong ibig mong sabihin? Ano ba ang iniisip mo? Ikaw pa ang nagagalit na nag-iisip ako ng kung ano-ano. 10 oras ng gabi pumunta ka sa kwarto ko, tapos kanina, hinalikan mo pa ako. Natakot lang naman ako na sumigaw ka ng malakas. Ikaw pa ang nagsasabing, hindi mo balak, makipag-alam mo na, sa akin. Sa totoo lang, gusto ko lang naman kunan ng litrato para sa iyo. Pag namatay ka, ilalagay ko yung litrato mo sa altar bilang pang-memorial. Wow, salamat ha, 10 oras ng gabi, ginawa mo pa akong pang-memorial. Idiretso mo na lang ako sa kabilang buhay. Kung gusto mo maniwala, bahala ka. Isang lalaki, ang dami mong sinabi dito. Ikaw, Lin Xiao, tulog ka na ba? Shaolin, gising ka pa ba? hindi pa ako natutulog. Shaolin, pumunta ako para magpasalamat sa iyo. Kung hindi dahil sa iyo kanina, malamang matagal na ako. Ate Rongrong, huwag ka nang mag-alala. Ang gabi na, may kailangan ka ba? Basta't sisiguraduhin kong makakabawi ako sa iyo.
Grabe, ang init-init ng panahon, bakit ka pa natatakpan ng kumot? Hindi ka ba naiinitan? Ate Rongrong? Huwag kang sumigaw, kung tatawagin mo pa si Ate Qianqian, mas lalong mahirap ipaliwanag to. Sorpresa to. Sabi ko na nga ba, hindi talaga matatago to. Hindi ba ikaw ang may sabi na itago natin? Chuchu, ano ba talaga ang nangyayari dito? Ate Rongrong, paano kung sabihin ko nandito ako para kunan ng litrato si Lin Chuan para sa libing niya? Maniniwala ka ba? Naniniwala na ako. Ate Rongrong, ikaw naman, bakit ka pumunta sa kwarto ni Lin Chuan ng ganito kagabi? Ano bang balak mo? Ako, sa totoo lang, pumunta ako para sukatin si Lin Chuan. Gusto ko kasi siyang ipaghanda ng damit pamburol at kabaong. Grabe kayong dalawa, ang kukulit nyo. Yung isa pumunta para kunan ako ng litrato panglibing, yung isa naman naghahanda na ng kabaong para sa akin. Umalis kayong dalawa dito. Sige na, labas, labas, labas. Lin Chuan, gising ka pa ba? Ate Qianqian, bilish, 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 magtago ka, magtago ka. Zhao Chuan, Ate Qianqian gabi na? Anong kailangan mo? Uy, ano nangyari landlord kuya? Wala namang problema si ate. Bawal na ba kitang puntahan kahit walang dahilan? Ate Qianqian, kung may kailangan ka sabihin mo na agad. Ate, may gusto sana akong ipatulong sa'yo. Sige na, hindi na kita binibiro. Kailangan ko lang talaga ng tulong sa'yo. Pwede mo ba akong pautangin ng 100,000 piso? 100,000. Mangungutang ka. Naku, grabe naman yan. Anong nangyayari dyan sa inyo? Kausap ko lang si Shaolin tungkol sa isang bagay. Mahaba ang kwento niyan. Hindi man lang importante kung saan mo gagamitin ang ganong kalaking pera. Yung mama ko kasi nasa ospital. Kulang pa kami ng 100,000 piso. Ano raw? Yung sweldo mo? Wag mo na akong tanungin diyan. Dati kasi, pinapainom ako ng boss ko kasama yung mga customer. Hindi ako pumayag. 6 na buwan na akong hindi pa sinusuwelduhan. Grabe, ang tagal na pala nilang pinapadelay ang sahod mo. Bakit nagtatrabaho ka pa dyan? Wala na akong magagawa. May penalty kasi kapag umalis ako. 5 milyong piso. Yan Chian, huwag kang magmadali. May natitira pa siguro ako dito. Pero hindi naman pwedeng patuloy na lang natin itong pabayaan. Tutulungan kita kunin yan. Ang aking maliit na chuan-chuan. Nakuha ko na ang iyong kabutihang loob. Pero hindi mo talaga ako matutulungan dito. Bakit naman? Ito ang hindi mo pa naiintindihan. Hindi mo kilala ang mga nangungupahan mo. Si Gu Qianqian ang pumirma sa Yangdao Entertainment. Ang kumpanyang iyon, lahat ng klase ng tao, kinakalaban. Kahit sino pa ang subukang manghingi ng sahod doon, mahihirapan talaga sila. Ate Qianqian, sinabihan na kita dati pa, huwag kang pumirma sa kumpanya nila. Pasensya ka na, Chuchu. Hindi ko rin naman gusto ang nangyari. Hindi porke hindi kaya ng iba, hindi ko rin kaya. So ano, mas mayroong ka bang nagawa kaysa sa iba? Hindi nakakatuwa ang magsalita ng ganyan. Habang nakatayo lang, pwede ka bang makipagpustahan sa akin? Pustahan? Pustahan na bukas, makukuha ko ang sahod ni Ate Qianqian. Sige, makikipagpustahan ako sa'yo. Basta bukas, makukuha mo ang sahod ni Ate Qianqian. Hindi lang ako yuyukot magsusorry sa'yo. Pwede mang hingin kahit anong hiling mo. Deal. Boss, pasensya na. Hindi ko siya napigilan. Ikaw pala ang boss dito. Oo, sino ka naman? Buti inamin mo na. Ito ang sahod na utang mo sa kaibigan ko, kay Gu Qianqian. Kabuang 200,000. Pakisettle na ito. Hinihingian niya ako ng pera. Sorry, medyo gipit kami sa pera ngayon. Balik ka na lang next time. Kung hindi mo ibibigay, hindi talaga ako aalis.
May hindi ka ba naintindihan sa sinabi ko? Sabi ko, kipit kami sa pera. Balik ka na lang ulit. Pero nakakabili ka ng first na 880,000 para sa kabit mo, tapos sasabihin mong gipit ka? Narinig mo ba? Oo, may pera ako, pero hindi ko ibibigay. Yang kaibigan mong yan, masyado namang mataas ang tingin sa sarili? Ayaw pang makisama kahit simpleng inuman lang, tapos gusto pa ng sahod? Managinip ka na lang? Ano magagawa mo sa akin? Sige, sapakin mo ako. Gusto mo? CJ, Bulok na bata. Ang tapang mo ha, sinaktan mo talaga ako. hindi ba't ikaw ang nagsabi na sampalin kita? Ngayon ko lang narinig. Ganitong ka-weird na healing. Siyempre kailangan kong pagbigyan ka. Ang galing mo ha. Ngayon, hindi kita palalampasin. Kung hindi kita malipol, hindi nawang ang apelido ko. Mga tao. Nasaan ang mga tauhan ko? Isa-isa bang nabingi? Ayaw nyo nang magtrabaho? Tumigil ka na sa kakasigaw, ang tinutukoy mo yung mga guwardiya, di ba? Pagpasok ko pa lang, naasikaso ko na sila agad. May 3 at 4 na po akong tao dito. Paano mo nagawa yon? Gusto mong subukan? Payong ko lang, huwag ka magpadalos-dalos. Kami sa Yangdo Entertainment. Sinusuportahan kami ng Qingshan Club. Qingshan Club? Hindi mo pa narinig, ano? Siyempre alam ko ang Qingshan Club, pero hindi naman sigurado na poprotektahan ka nila. Sinasabi ko lang sa'yo, bata, si Baoge ng Qingshan Club, kapatid ko yon sa buhay at kamatayan. Maniwala ka man o hindi, isang tawag ko lang, pupunta siya dito agad. Bauge, kahit 10 tapang pa ibigay ko, hindi siya magtatangkang galawin ako. Ang galing mo, ha? Tandaan mo yung sinasabi mo ngayon. Baoge? May nanggugulo dito sa opisina ko. Sino kaya ang lakas ng loob? Hintayin mo lang ako. Sige, alam ko na. Bata, lagot ka na. Pagdating ni Baoje ng Qingshan Club, ituturo ko sa'yo kung paano isinusulat ang salitang patay. Sino ang may ganitong kalakasang loob na maghasik ng gulo sa lugar na pinamumuno ng Qing Cheng Hui dito sa teritoryong hawak namin? Leopard, butik dumating ka na. Ito nga ang walang hiya na batang ito. Kanina pa ang yabang niya. Sinasabing kahit utangin mo pa ang 10 tapang mo, hindi ka pa rin mangangahas na galawin siya kahit konti. Ganun ba? Astig ka ha? Gusto ko ngang makita kung sino ka na ganyan kalakas ang loob mong magsalita. Leopard, huwag mong palampasin. Dapat talagang maturuan ng mabuti ang batang yan. Ang dami mong sinasabi. Ang lakas mong manghamak sa akin, bibigyan kita ng hindi mo na malilimutan pangaral habang buhay. Abaw, isang gabi lang nawala ka, lalo ka yatang tumapang, bata. Taong tumulong sa akin. Bakit ka nandito? Ikaw ba? Ginoong Lin? Nakakain ka na ba? Leopard? Anong ginagawa nyo? Guluhin nyo siya. Patayin nyo siya. Bakit parang gusto mo pa talagang mamatay? Alam mo ba, si Ginoong Lin ay mahalagang bisita ng Qingshan Hui at siya rin ang tumulong sa akin, si Abaw, para mabuhay. Ako? Ginoong Lin? Ano ba ang nangyayari dito? Yung kumpanyang ito, 6 na buwan nang hindi binabayaran ang sahod ng kaibigan ko, kaya pumunta ako rito para singilin sila. May ganitong pangyayari? Ako. Ginoong Lin. Pera ni Ginoong Lin. Nagkaroon ka ng lakas ng loob utangan si Ginoong Lin? Gusto mo talagang mapahamak ha? Gusto mo talagang mamatay ha? Kuya Bao! Wala talaga akong alam. Siya ang nagligtas sa buhay nyo. Kung alam ko lang talaga, hinding-hindi ko iyon gagawin sa kanya, Kuya Bao. Ginoong Lin, nakikiusap po ako. Sana mapakiusapan ko po kayo. Isipin nyo na lang po, parang wala akong halaga. Pakawalan nyo na po ako. Pwede ba? Ginoong Lin. Andito ako para singilin ka ng utang, hindi para patayin ka. Narinig mo ba ako? Magkano ang utang mo kay Ginoong Lin? 300,000. Hindi. 400,000. Meron pa. Meron pang interes. Kunin mo na. Ang dami mong satsat. Si Ginoong Lin. Kumusta po ang tulog nyo kagabi? Ginoong Lin, lahat-lahat, 400,000, 300,000 ang prinsipal, 100,000 ang interes sa kalahating taon. Wang Chuchu, sinabi mo yan ha. Basta makolekta ko ang pera. Kahit ano pa gawin ko, okay lang. Bakit ang tagal mo? Hindi pa bumabalik si Lin Chuan. Baka naman.
Nakipag-away siya sa mga taong yun. Kasalanan niya yun. Hindi niya naisip ang limitasyon niya. Kasalanan ko lahat. Hindi ko dapat siya pinapunta. Hindi pa nga ako patay, sino ba ang mag-oorganisa ng burol ko ng maaga? Linchuan. Linchuan, baka naman hindi ka pumunta. No. Pero sa tingin ko, tama ang naging desisyon mo. At least, ligtas ang buhay mo. Ayos lang. Yung iba, ako na bahala. Basta makabalik ka ng ligtas, sapat na. Sino nagsabing hindi ako pumunta? Ang dami mong pera. Nag-rob ka ba ng bangko? Saan mo nakuha lahat ng yan? Ano bang nakrop ng bangko? Sweldo yan ni Ate Kiangkian mo. Talaga bang nakuha mo ang pera niya? Siyempre, nanalo ako. Naalala mo ba kung ano ang pinangako mong gagawin? Linchuan, sobrang mahal kita. Ganito, simula ngayon. Kapag sinilip mo ako habang naliligo, kunwari hindi ko nakita. Ako eh. Na-detect na tumaas ng 10% ang feelings ni Gu Qianqian para sa host. Nakakuha ng reward, 3 buwan na dagdag sa buhay. Ang lakas mo talagang manilip habang naliligo kami? Grabe ka, pervert? Baka may hindi lang pagkakaintindihan. Sa tingin ko, si Shaolin hindi siya ganong klaseng tao. Pero para sa akin, hindi naman sigurado. Ay oo nga pala, may isang bagay na nakalimutan kong sabihin sa inyo. Sa totoo lang kaninang umaga, kakaresign ko lang sa trabaho ko. Ate Rongrong, sinusuportahan ko ang desisyon mo. Sa totoo lang, sa nightclub na ganyan, sobrang pagod at delikado nga naman. Kahit hindi man nangyari ang kagabi, matagal na akong sumusuporta sa'yo na magpalit ng trabaho. Pero kulang din ako sa mataas na edukasyon at wala akong espesyal na kasanayan. Ano pa bang trabaho ang pwede kong palitan? Wrong, pwede mo naman akong samahan. Mag-network streamer. Sa ganda mo at katawan mo, tiyak maloloko mo ang mga lalaking laging nasa bahay. Magpapadala pa si Kuku ng pera sa'yo. Hindi talaga pwede, Tian. Kapag nasa harap ako ng kamera, kinakabahan ako. Ate Rongrong, may alam akong magandang oportunidad. Pero medyo mahirap lang sa simula. Pero basta handa kang magsikap, sigurado namang may kapalit. Okay lang, hindi ako natatakot sa hirap. Ayos, ang galing. Kumpanya ng kaibigan ko, naghahanap ng channel sales. Naniniwala akong kaya mo, talagang pupuwede sa'yo. Huwag na nating patagalin. Ngayon, pwede ka nang pumunta para mag-interview. Wrong, naniniwala ako sa'yo. Makakapasok ka. Tiwala lang. Sige, Maghahanda muna ako. Shaolin, halika muna, may sasabihin ako. Ate Rongrong, anong gagawin mo? Panay misteryoso ka naman. Sa totoo lang, gusto sana kitang pakiusapan. Tulungan mo naman akong magdesisyon kung anong isusuot ko sa interview ko. Sige, walang problema. Hintayin mo muna ako dito sandali. Sige. Ate Rongrong, ano? To, talagang hindi mo na ako itinuturing na iba, ano? Hindi pwede. Shaolin, bakit mo tinititigan ang tao pero hindi ka nagsasalita? Oo. Mukha ba akong kakaiba sa iyo? Hindi naman. Sobrang sakto ka nga eh. Rongrong ate, kapag tumayo ka dyan, siguradong ikaw na ang boss girl sa opisina. Wala naman akong ganyan kagaling tulad ng sinasabi mo. Pero dahil sinabi mo yan, kampante na ako.
Shaolin, nung pinakagipit ako sa pera, pinatawad mo ako ng 3 buwan na upa. Kahapon naman, iniligtas mo pa ako ng walang pag-aalinlangan. Sabi mo nga, paano ko ba pwedeng suklian ito sa'yo? Rongrong ate, kapag ganyan ang sinasabi mo, parang napapalayo ka na. Shaolin, ako si Chen Rongrong, alam ko kung sino ang tumulong sa akin at marunong akong tumanaw ng utang na loob. Kapag sinabi kong susuklian kita, siguradong tutuparin ko yon. Ito ang paunang interes lang. Yung totoong sukli, sa susunod ko nang maibibigay sa'yo ng maayos. Si Chuchu ang nag-message sa akin. Ipinadala niya na ang address ng interview. Hong Chang Group. Mukhang malaki at sikat na kumpanya ata ito. Sige, maghahanda na ako para sa interview. Wish me luck. Laban lang. Hongchang Group, bakit parang pamilyar pakinggan tong pangalan na to? Ay oo nga pala, kagabi, umabot na sa standard ni Rongrong ate ang good impression ko. Pinagkalooban ako ng system ng 51% ng shares ng Hongchang Group. Tama. Chairman, ako po si Jiang Ying, President ng Hongchang Group. Tinawag mo akong chairman. Oo nga, binili mo na 51% ng shares. Siyempre chairman ka na. Totoo pala talaga. Ang lupit pala talaga ng system na to. By the way chairman, hindi ko alam kung may oras ka para mag-inspeksyon sa grupo. Di ngayon na lang. Pupunta ako mamaya. Sipo, iutos ko na agad. Ipaipon lahat ng senior na boss ng kumpanya. Kailangan siguraduhin na best foot forward silang lahat. First time to ng chairman na bumisita sa kumpanya. Kung may magkamali man lang, ipag-resign agad at paalisin dito. Opo. Mamaya magi-interview si Rongrong ate. Tamang-tama, mapapadaan din ako doon. Huwag mo munang sabihin sa kanya. Bigyan natin siya ng surprise pag nagkita kami. Miss Chen, kakabasa ko lang ng resume mo. Manager Tang, pasok po ba ako sa kriteriya nyo? Miss Chen, nagkaroon ka na ba dati ng karanasan sa ganitong trabaho? Wala po? Ay, medyo mahirap yan. Nakikita ko kasi na ang huling trabaho mo ay technician ka sa isang massage clinic. Wala kang sales experience. Hindi ko rin alam kung kaya mong gampanan ang trabahong ito. Manager Tang, pakiusap, bigyan mo naman ako ng chance. Kailangan ko talaga tong trabaho na to. Kung ganon, Miss Chen, dahil sinabi mo, hindi naman ibig sabihin na wala ng paraan. Basta mas makilala pa natin ang isa't isa, mas maintindihan pa natin ng mas malalim. Manager Tang, mag-aaral ako ng mabuti. Pakiusap, bigyan mo po ako ng isang pagkakataon. Siyempre may pagkakataon. Depende na lang kay Miss Chen kung kaya mong samantalahin ito. Manager Tang, respeto naman po sa sarili mo. Pumunta ako dito para sa matinong interview. Miss Chen, nagbibiro lang ako. Huwag ka namang masyadong sensitibo. Ang Hongchang Group namin, lehitimo't matinong kumpanya yon. Miss Chen, uminom ka muna ng tubig. Dahan-dahan tayong mag-uusap. Kakabuhos lang ng tubig niyan, tsaka uminom na rin siya niyan. Dapat okay lang siguro. Salamat, Manager Tang. Ayos na. Miss Chen, base sa abilidad mo ngayon, mahirap talaga makapasok sa kumpanya namin. Pero may isang shortcut, hindi ko lang alam kung gusto mo ba. Ang init naman dito. Anong shortcut ba yon? Maging kalaguyo kita. Basta maging kalaguyo kita, posisyon, sweldo, lahat mapag-uusapan natin. Manager Tang, pakiusap, respeto naman sa sarili. Hindi ko matatanggap ganyang klaseng interview. Aalis na ako. Ikaw, may nilagay ka ba sa tubig na ito? Ang ganda mo naman. Huwag ka nang pakipot. Hayaan mong alagaan ka ni kuya ng maayos. Lin Chuan,
Tulong! Nasaan ka? Bilisan mong iligtas ako. Boses iyon ni Rongrong ate. Nandyan ba siya sa loob? Babala. Ang target na si Chen Rongrong ay nasa panganib. Pakiusap. Agad na pumunta ang host. Naku. Tigilan mo na. Ayos ka lang ba? Lin Chuan, dumating ka na. Takot na takot ako. Nilagyan niya ng gamot yung inumin ko. Huwag kang matakot. Wala na, ligtas ka na. Kuya, nadala lang talaga ako ng sandali. Hindi ko na talaga uulitin, promise. Lin Chuan, ikaw pala. Tang Zen. Bitawan mo! Hindi ba't ito ang dating kaklasiko, si Lin Chuan? Sikat ka noon sa pagiging sakitin at inutil. Ang dami ng lumipas na taon, wala ka pa ring nabago. Nagkaroon ka pa ng lakas ng loob na labanan ako ngayon. Tang Jen. Hindi ko inakala na kahit ang dami ng taon ang lumipas, ganyan ka pa rin, wala kang hiya. Ngayon? Hindi lang kita haharapin. Gusto kong paluhurin ka, at mag-sorry ka kay Ate Rongrong, habang nakaluhod. Gusto mong paluhurin ako na mag-sorry sa kanya. May problema ba ang utak mo? Dilatan mo ang mata mo. Tingnan mong mabuti. Manager ng Human Resources ng Hongchang Group. Dahil lang sa kanya. Karapat-dapat ba siya? Shaolin, tama na. Manager siya ng department. Hindi natin siya kayang labanan. Umalis na lang tayo. Please naman. Halika, alis na tayo. Ikaw, malandi kang babae. Saan mo balak pumunta? Kung hindi mo ako sasamahan ngayong gabi, wala kang pwedeng puntahan. Walang hiya ka. Ikaw, masahista. Nagpapanggap ka pang inosente dito. Nagustuhan kita. Ibig sabihin, binibigyan kita ng respeto. Tang Jen, isa pa, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Lumuhod ka ngayon din. Mag-sorry ka kay Ate Rong. Kung hindi, pagsisisihan mo na pinanganak ka sa mundong ito. Lin Chuan, ikaw, ulila na walang magulang. May karapatan ka ba para sigawan ako? Ngayon mismo, sa harap mo, paglalaruan ko ang babae mo. Ano magagawa mo? Sa mga katulad mong basura, hindi talaga dapat bigyan ng pagkakataon. Tigil. Director Zhao, tulungan mo po ako. Halos patayin na nila ako sa pambubugbog. Sino ba kayo na nanggugulo sa Hongchang Group? Kaming nanggugulo. Habang nag-a-apply pa ang kaibigan ko, nilagyan ng gamot ng isang ito. Sinubukan niyang pagsamantalahan siya. Tang manager, ganun ba talaga? Director Zhao, nagkuntsaba silang dalawa. Ikaw, Tang, puro ka kasinungalingan. Kailan kami nangikil o nangharang ng pera? Itong babae na, kunwari nag-a-apply sa trabaho. Pagkapasok pa lang sa opisina, sinabi agad na mainit dito. Parang gusto niyang hubarin lahat ng damit niya. Nag-iimbento ka lang. Tapos biglang sumugod itong lalaki, binugbog ako ng walang dahilan. Gusto pa akong singilin ng 10,000 piso. Kung hindi ko ibigay, siya ay babakuran ang reputasyon ko. Ikaw na tao. Bakit ang kapal ng mukha mo? Direktor, ito na ang resume niya. Isa lang siyang masahista. Sigurado ako, hindi lang isang beses siya gumawa ng ganitong bagay. Silip, sigurado talagang silip ang ginawa nila. Kayong dalawang, sanay na sa ganyang gawain. Ganun nga pala. Ang tatapang ninyong dalawa. Hindi ba kayo natatakot na ipapulis ko o ipapakulong ko kayo? Sa ilang salita lang, naniwala ka na sa kwento niya. Kahit kaunting sariling pag-iisip wala ka. Sa tingin ko, tapos na ang pagiging direktor mo. Kung gaano katagal ako magdirektor, hindi mo na kailangang pakialaman. Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon, batang lalaki. Sinabi mong nilagyan ni Manager Tang ng gamot ang tubig niya. May ebidensya ka ba? Oo nga, meron akong ebidensya. Itong baso ng tubig, sigurado akong may pampatulog na inilagay niya. Dalhin agad sa testing, malalaman lahat ang totoo. Naku, lagot. Nakalimutan ko ang tungkol dito. Director Zhao, ang tagal ko na sa kumpanya. Laging tapat sa kumpanya. Kayo naman, dapat magtiwala sa ugali ko. Tang Jen, ano ba ang pinaniniwalaan mo? Bakit ka kinakabahan? Sino ba nagsabing kinakabahan ako? Bakit naman ako kakabahan? Kitang-kita naman na sinadya nyo akong iset up. Sino nakakaalam kung itong tubig, hindi nyo yan, nilagyan na ng kung ano-ano, bago pa man. Director Zhao, Kayo po ang dapat na pumanig sa akin. Sa tingin ko, hindi na dapat pagdudahan pa. Naniniwala kami. Hindi ipitin ng HR manager ng pangkat Isang masahista lang.
Walang pinipiling tama o mali, hindi sinusuri ang totoong nangyari, dahil lang sa trabaho, hinusgahan agad kung masama o mabuti ang tao. Kayong pangkat AE, ganito ba ang sistema ninyo? Sistema, sa tingin mo, karapat-dapat ka bang pag-usapan ng sistema? Huwag mong sabihin na si Manager Tang ay hindi ka pinagbintangan ng mali ngayon, kahit ginawa mo. Ano naman? Ano naman? Bakit parang hindi mo alam ang tama at mali? Ganyan ka ba magsalita? Mali ba talaga ang sinabi ko? Isa ka lang namang masahista, kahit na naagrabyado ka. Ano ba naman ang nawala sa'yo? Bakit ganyan ka? Yung dati kong trabaho, oo, hindi naman kagalang-galang, pero doon ko kinita ang pera ko ng marangal. Malinis ang konsensya ko. Hindi mo nga ako tinulungan. Hindi mo man lang pinagtanggol ang karapatan ko, tapos kakayanin mo pa akong babuyin. Babuyin? Hindi ba trabaho mo naman talaga yan? Tama na. Wrong ate. Kita ko na talaga, itong walang kwentang to, at ang direktor na to, pareho lang silang masasamang loob. Lin Chuan, pakinggan mo. Si Director Zhao ay kilalang kilala sa pagiging patas. Hindi niya kailanman pinagbintangan ang isang matinong tao nang wala sa lugar. Tama si Manager Tang. Kung totoo man, to, ang Hongsheng Group, bulok na talaga hanggang buto. Kung ano ang nakikita sa taas, siyang nakikita sa baba. Lin Chuan, lumaki kang walang magulang, walang nagturo ng tamang asal. Hindi na kita papatulan. Pero, kung magsasalita ka pa ng walang preno, tingnan natin kung hindi ko ipatawag ang guard at ipasira ang bibig mo. Tang Jen, subukan mong banggitin ulit ang magulang ko. Bakit hindi ko kayang sabihin? Kahit buhay pa sila, ano bang matinong anak ang ipapanganak nila? Wala kang mararating. Siguro nga, bagay ka lang mag-deliver ng pagkain o magwalis ng kalye. Ano ba talagang kayang gawin ng lahi ninyo? At sino nga pala? Yang girlfriend mo, madali namang kausap. Sa tulad mong marumi, nakakahiya na nabubuhay ka pa sa mundo. Ano ba, tigilan mo na yan. Sige, sampalin mo ako. Sa harap ng maraming tao, susuntukin mo ako. Gusto mo bang ipakulong kita hanggang mabulok ka? Harap-harapan kang magwawala ngayon. Kayo, dakpin nyo to. Opo. Teka muna. Tami. Ate Rongrong, tumabi ka nga. Gusto ko lang talagang makita kung sino ang maglalakas loob na galawin ako. Shaolin, ang tapang mo masyado. Habang mas nagwawala ka, lalong marami kang ebidensya na iniiwan. Kung magtatangka kang manakit sa harap ko, hindi kita palalampasin. Ang team ng mga abogado ng Hongchang Group namin, kayang-kaya kang kasuhan ng mawalan ka ng lahat at mabulok ka sa kulungan. Lin Chuan, tingnan natin kung paano ka makakalusot. Anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Hongchang Group, wala siyang karapatang magsalita para doon. Lin Chuan, alam mo ba kung gaano kaimportante si Director Zhao sa grupo namin? Siya ang pinakamatagal na direktor sa buong kumpanya. Ang susunod niyang hakbang, promo na siya bilang Vice President. Pero bago mangyari yon, pwede pang may ganyang posibilidad. Pero simula ngayong araw, hindi lang siya hindi mapopromote bilang Vice President, kahit manatili siyang direktor depende pa yon sa mood ko. Depende sa mood mo? Lin Chuan, sino ka ba feeling mo? Isa ka lang, walang kwentang tambay. Baliw na ata ang utak niya. Sa tingin ko, ganyan na nga. Lin Chuan, sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mong mabulok sa kulungan, ngayon na mismo, agad-agad, lumuhod ka sa harap ko. Magbigay ka ng 3 malakas na pagyuko. Tsaka gayahin mo ang tunog ng aso ng 3 beses. Aw, aw, aw. Baka pag-isipan ko pang patawarin ka. Ako ang paluhurin mo. Ngayong araw, darating ang bagong itinalagang chairman. Wala akong panahon para magpaligoy-ligoy pa sa'yo. Kung gusto mo, mag-sorry ka kay Manager Tang, lumuhod ka. Kung ayaw mo, maghintay ka na lang na mabulok sa kulungan. Paano kung wala akong piliin? Walang pipiliin. Para kang tinuturing kong bisita. Pero ayaw mong uminom ng mabuting alak. Gusto mo ng parusa. Shaolin, baka dapat sumuko na lang tayo. Malalakas at makapangyarihan ang mga taong yon, hindi natin sila kayang labanan. Wrong ate, hindi tayo pwedeng yumuko sa masasama. Kasi kapag sumuko tayo, lalo nilang nilalampasan ang hangganan natin, tatapakan ang prinsipyo natin. Pero, Chairman, kailan po kayo dadating? Para maayos ko pong mapapapuntahan kayo. Matagal na akong nandito. Ano? Buti na lang maaga akong dumating. Nakakita ako ng magandang palabas. Nasaan po kayo ngayon? Pupuntahan ko po kayo kaagad. Nasa HR department ako, sa opisina ni Tang Jen. Hintayin mo ako dito. Sige po, paparating na ako kaagad. Ako pa ang naghihintay sa'yo dito. Sino ang gusto mong hintayin? Mamaya, malalaman nyo din. Bakit chairman nasa opisina ni Tang Jen?
Tsaka parang hindi maganda ang tono ng boses niya. Ano kaya ang nangyari? Jiang boss. Narinig ko kanina, may gulo daw sa side ni Tangshen. Dinala na ni Director Zhao ang mga tao doon. Naku! Mukhang may nangyaring problema. Director Zhao, mukhang kilala rin ng batang ito ang ilang tao sa loob ng ating grupo. Kaya pala may pinanghahawakan siya. Kaya pala kanina, sobrang tapang niya. Pero mabibigo siya ngayon. Sa buong Hongchang Group, yung kayang pumunta sa taas ko. Mabibilang lang sa isang kamay. Kung sabihin ko sa'yo, yung darating ngayon, ay isa doon. Ay isa doon. Walang posibilidad. Na tulad mong walang silbi. Paano mo makikilala ang mga tao sa pangkat Hindi ka man lang karapat-dapat na magbitbit ng kanilang mga sapatos. Sa tingin ko, malamang isa ka lang talagang mababang empleyado. Gusto ko ring makita. Kapag dumating siya, kung maglalakas loob siyang makipag-usap sa'yo. Tingnan na lang natin. Lin Chuan, kailan ka pa nagkaroon ng koneksyon sa Hongchang Group? Ate Rongrong. Hindi pwedeng sabihin ang sikreto, mamaya tutulungan kita. Papaluhurin ko sa harap mo yung dalawang basura na yan, at papagamit ng ulo sa lupa, at humingi ng tawad. Papaluhurin kami? Lin Chuan, nananaginip ka yata. Yabang mo lang yan. Wala akong oras para patagilan pa to kasama mo. Kayo dyan, dakmain niyo ang batang yan para sa akin. Opo. Sandali lang, sigurado ka bang ayaw mo pang maghintay? Baka kasi magsisi kayo kapag napahamak kayo. Teka muna, sino ka ba sa tingin mo? Ikaw ba ang chairman ng Hongchang Group? Malay mo, baka nga siya. Lin Chuan, habang tumatagal, lalo kang lumalampas ng limitasyon. Pati chairman, ginagaya mo na? Director Zhao, para sa akin, walang dahilan para makipagtalo pa sa batang ito. Basagin na lang ang mga binti niya. Itapon siya sa harapan ng opisina ng pangkat para matuto ang iba. Opo. Tigil kayo. Presidente, bakit ka nandito? Bakit? Bawal ba akong pumunta? Hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Presidente, huwag kayong mag-alala. Maliit lang to, aayusin ko agad. Anong tinatambay-tambay nyo dyan? Dali, hulihin nyo yung dalawang yan. Opo. Sa tingin ko, ang dapat hulihin dito, ikaw yon, di ba? Zhao Deju. Anong ibig sabihin nito, Presidente? Ano raw? Alam mo ba laki ng gulo na ginawa mo? Chairman, pasensya na po at nalate ako. Naperwisyo pa po kayo dahil sa kin. Patawad po. Chairman. Chairman, Chairman, Ikaw ang kasalukuyang presidente, si Jiang Ying, di ba? Ngayon lang ako nakapunta sa headquarters ng kumpanya, talagang kamangha-mangha dito. Kasalanan po ng kakulangan ko sa pamamahala. Patawarin niyo po ako, Chairman. Tama naman na parusahan. Ang Hongchang Group bilang pinakaprominenteng kumpanya sa lungsod ng Yang, pero dito pa nagtatago ang mga masasama. Hinahayaan nyo ang mga walang kwentang tao at mga inutil dito magsamantala. President, baka naman nagkakamali kayo. Lin Chuan, paano magiging chairman yan? Dati ko na siyang kaklase, kabisa ko, background niyan. Sigurado akong niloloko ka lang niya. Tangjen ka, no? Sige. President, Bulag ka ba? Ang lakas ng loob mo bastusin ng chairman. Bulag ka ba? Ang lakas ng loob mong maging bastos sa chairman? ibig mo bang sabihin, si Lin Chuan ba ay talagang ang chairman? Chairman, ako. Tumahimik ka. Chairman, tingnan niyo po, paano nating aayusin ang dalawa na to? Isang HR manager, pero noong interview, nilagyan ng gamot ang kandidato. Ano? Paano nagkaroon ng ganitong kasamaan? Tangjen? Anong ginagawa mo? Winawasak mo ang pangalan ng kumpanya. Dapat lang talagang parusahan. President, alam ko na ang mali ko. Hindi ko na po uulitin. Hindi ko na siguro kailangan sabihin kung anong gagawin, di ba? Opo, Chairman. Ipapahanap ko po ang mga ebidensya. Papasukin ko yung mokong na yan sa kulungan habang buhay. Lin Chuan, hindi mo pwedeng gawin to. Magkaklase tayo, di ba? Naalala mo pa ba, noong nag-aaral tayo, ako ang katabi mo sa upuan. Magkaibigan tayo, di ba? Huwag mo naman sabihin yan, isa lang naman ako, isa lang akong ulila, walang kwentang tao sa baba ng lipunan, ikaw kasi. HR manager ng Hongchang Group, paano ba naman ako magiging kaibigan mo? Paano ba ako magiging kaibigan mo? Dalhin siya palabas. Opo. Presidente, Chairman, alam ko na po ang pagkakamali ko. Talagang alam ko na po ang mali ko. Chairman, naipagtabunan ng mga mata ko ni Tangshen. Dapat akong parusahan, dapat akong mamatay, dapat akong mamatay, dapat akong mamatay, dapat akong mamatay, dapat akong mamatay. Nakikiusap ako sa'yo. Bigyan mo naman ako ng daan para mabuhay. Ngayon ka lang humihingi ng tawad, huli na.
Chairman, Zhao Dezu, paano dapat siyang tratuhin? Hindi alam kung ano ang tama o mali, pinagtakpan ang tauhan, ginawa lahat ng gusto, hindi karapat-dapat na manatili sa Hongqiang Group natin. Tama. Hanap ka ng auditor para i-check siya. Tingnan mo kung malinis ba ang kamay niya nitong mga taon. Sige po, aayusin ko na po. Tapos na. Lahat tapos na. Dalhin siya. Opo. Chairman. Presidente. Rongrong ate. Wala na. Ayos na ang lahat. Chairman, kasama niyo ang mga kaibigan? Gusto niyo po bang magpahinga muna dito? Uminom ka muna ng tubig. Shaolin, talagang sobrang nagpapasalamat ako sa'yo ngayon. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko na gusto na may mangyaring ganoon. Wala na iyon. Lipas na ang lahat. Simula ngayon, walang mang-aapi sa'yo ulit. Pero Shaolin, sino ka ba talaga? Paano ka biglang naging chairman ng Hongqiang Pangkat? Ikaw pa rin ba ang landlord na si Shaolin na nakilala ko? Hindi na mahalaga iyon. Isang taong malapit ng mamatay. Lahat ng ito, parang panandali ang hangin lang. Huwag kang magsalita ng ganyan. Yung sakit mo, siguradong gagaling ka. Oo, gagaling ka talaga. Napakabuti mong tao. Hindi magiging ganoon ka-unfair ang Diyos. Na-detect ang pagtaas ng good impression ni Chen Rongrong sa host. Tumaas ng 10%. Shaolin. Sa totoo lang, matagal na kitang gusto. Naku, sobrang urgent ng sitwasyon noon, hindi pa lubos gumaling dahil sa pampalito ng isip. Rongrong ate, hindi ka pa masyadong malinaw ang isip ngayon, hindi pa tuluyang nawala ang epekto ng gamot sa katawan mo. Ngayon, gagamutin kita. Hindi. Ate, malinaw ang isip ko. Ate Rongrong, tingnan mo ako. Chairman, naka-print na ang contract. Handa na kaming magtalaga ng formal. Miss Chen, pasensya na. Wala akong nakita, promise. Oh, sige, tuloy lang kayo. Aalis na ako agad. Tuloy lang kayo. Shaolin. Sorry? Ate Rongrong, ayos lang yan. Hindi pa tuluyang nawala ang epekto ng gamot. Tsaka kanina, sobra ang emosyon mo. Paano kita masisisi diyan? Ate Rongrong, halika dito, tutulungan pa kitang tusukan ng karayom ulit para tuluyang maalis ang epekto ng gamot. Hubarin mo na ang damit mo. Shaolin, ang dami ko talagang abala sa'yo. Mas magaan na ang pakiramdam ko ngayon. Basta masarap ang pakiramdam mo, ayos lang. Habang andito na rin ako, ginawan din kita ng acupuncture. Sobrang pagod mo nitong mga nakaraang araw. Kailangan mo talagang magpahinga ng mabuti. Ay, acupuncture pala yon. Kaya pala ang gaan ng katawan ko ngayon. Shaolin, ang galing mo talaga sa medisina. Meron pa akong mas magaling pa doon. Ano pa nang mas magaling pa diyan? Pasok ka. Direktor, talaga bang pwede na akong pumasok? Sabi ko, pumasok ka, kaya pumasok ka na. Mukhang si Direktor at si Chen Xiaojie ay may malapit na relasyon na. Direktor, eto na po ang hinihingi ninyong appointment letter. Paki-review po. Ate Rongrong, pakitingnan mo nga ito. Chen Xiaojie, ang Hongqiang Group namin ay nais kang kunin bilang Executive Vice President. Ano? Paano naman yon magiging okay? Bakit hindi pwede? Sa tingin ko, kaya mo yun. Shaolin, wala akong alam sa kahit ano. Hindi ko nga natapos ang high school. Ano bang magagawa ko? Seryosong Deputy President yan. Rongrong ate. Sinabitan ka lang ng pamilya mo kaya ka napadrop out ng maaga. Naalala ko na nabanggit mo dati. Noong high school, ikaw pa nga ang top ng buong paaralan. Naalala mo pa yan. Ibig sabihin, ang talino mo talaga. Basta mag-aral ka at magsipag ka. Siguradong kaya mo ang posisyong to. Tama si Miss Chen. Pinagkakatiwalaan ka ng chairman? Anong dahilan mo para tumanggi? Rongrong ate. Alam mo naman, hindi maganda ang lagay ng katawan ko ngayon. Wala na akong masyadong lakas para pangasiwaan ang kumpanya. Dito sa bagay na to, tulungan mo naman ako. Shaolin, ang bait mo talaga sa akin.
Kung ganyang tiwala ang binigay mo, hindi kita bibiguin. Rongrong, laban lang. Laban lang. Chairman, magpahinga muna kayo ha. Aalis muna ako para magtrabaho. By the way, wrong ate, pagbalik mo, wag mo talagang sasabihin sa kanila ang tungkol dito. Vice Presidente. Ano bang nangyayari? Anong pinag-uusapan ninyong lahat diyan? Chuchu, tingnan mo dali. Si Rongrong, naging Vice Presidente ng Hongchang Group. Ano? Bakit naman? Di ba si Ate Rongrong nag-apply lang sa channel sales? Bakit bigla naging Vice Presidente siya? Oo nga. Rongrong, huwag mong sabihin. Nagkaroon ka ng under-the-table deal? Qianqian, huwag kang ganyan magsalita. Hindi ko rin alam kung bakit. Siguro kasi swerte lang talaga ako. Na-meet ko kasi si Lin Chuan. Swerte ko talaga. Sinasabi ko sa inyo, etong Hongchang Group, malaking kumpanya talaga yan. Malaki ang sweldo ng Vice Presidente dyan, di ba? Ibig sabihin, si Rongrong malapit ng yumaman. Hindi pwede! Pag nagkapera na si Rongrong, baka hindi na siya. Tumira dito sa apartment kasama tayo. Hindi yan mangyayari. Hindi ako lilipat. Lalong hindi ko kayo iiwan. Kayo ang pinakamahalaga kong mga kaibigan. Ano nga? Pagod na rin si Ate Rongrong sa buong araw. Huwag nyo na muna siyang guluhin. Hayaan nyo na siyang magpahinga. Hindi pwede. Maliban na lang kung papayag si Rongrong sa isang kondisyon ko. Bukas, ililibre mo kaming lahat ng bigating kainan. Walang problema. Lin Chuan, dali. Lumapit ka dito. Anong nangyari? Bilisan mo, lumapit ka dito. Nasira yung gripo. Dali, ayusin mo nga. Bakit nakatayo ka lang dyan? Dali, tulungan mo naman ako. Sige. Ayos lang. Kung wala ka ng ibang kailangan, mauna na akong umalis. Sandali? May itatanong ako sa'yo. Si Rongrong Jie, naging Vice President ng Hongchang Group. May kinalaman ka ba dito? Wang Chuchu, ano bang sinasabi mo? Paano naman magkakaroon ako ng kinalaman dito? Kung walang ebidensya, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Wala akong ebidensya, pero may kutob ako bilang babae. Nakakatawa naman. Lin Chuan, hindi mo ba napapansin? Parang guilty ka ngayon? Meron. Meron ba? Mukhang may problema talaga. Ang hirap mo palang lokohin. Grabe. Sige na nga, wala na akong gustong pag-usapan sa iyo. Matutulog na ako. Bye-bye. Sandali lang, huwag kang umalis. Ang ganda naman niya. Sana siya na lang ang girlfriend ko. Bakit ba siya nakatitig sa akin ng diretso-diresto? Ikaw, gaano mo pa katagal balak akong yakapin? Ang pabaya mo naman. Napilayan mo ba ang paa mo? Ayos lang ako. Hindi ko kailangan ng pakunwaring pag-aalala mo. Huwag kang gumalaw. Parang ang tindi nga ng pilay mo, mukhang malala ang tama. Kapag hindi naagapan, baka lumala iyan at magkaproblema ka pa. Lin Chuan, anong ginagawa mo? Punta tayo sa sofa, mamasahehin ko muna ang paa mo. Lin Chuan, sinasabi ko sa'yo, hindi ko kailangan ng tulong mo. Kaya kong mag-isa pumunta sa ospital. Bakit pa ako gagastos ng walang saysay? Doktor naman dito sa bahay. Tingnan ko muna kung gaano kalala ang pilay. Huwag mong gamitin ang marumi mong kamay. Huwag mong hawakan ang paa ko. Ikaw, hahawakan talaga kita. Hahawakan kita, hawakan kita, hawakan kita. Bakit? May problema ba? Wang Chuchu, kapag hindi ka nakipagtulungan sa akin, huwag mo akong sisihin kung gagamitan kita ng lakas. Lin Chuan, sinasaktan mo na ako. Ano ngayon kung sinasaktan kita? Araw-araw, palaging nakaasim ang mukha mo.
Sine? Bigyan mo nga si Kuya Chuan mo ng isang ngiti. Ikaw. Ikaw. O siya. Nagbibiro lang ako. Aayusin ko na, mamasahehin ko muna ang paa mo. Mas gumaan ba? Parang hindi na nga gaano masakit ah. Na-detect na ang level ng pagtingin ni Wang Chuchu kay host ay tumaas. Yung mga lugar na nahawakan mo, lalabhan ko ng 10 beses. Akala ko naman tumaas na ang pagiging close natin, pero grabe talaga siyang magtaray. Sige na, mamaya lagyan mo na lang ng red flower oil. Pagkatapos ng isang gabi, mawawala din yan. Uuwi muna kita para makapagpahinga ka. Hindi naman kailangan ng ganyan. Sandalan mo na lang ako. Ayos na yon. Si. Magpapahinga na akong uuwi at matutulog. Kian ate, anong balak mo? Huwag kang gumalaw. Lin Chuan, parang napapansin ko na ikaw, si Chuchu, at si Rongrong, parang may namamagitan na kakaiba sa inyo. May tinatago ba kayo sa akin? Ang lakas talaga ng pakiramdam ng babae. Pero paano kung nagselos siya, bumaba ang vibes natin, anong gagawin ko? Sobra ka naman mag-isip, lahat naman tayo nakatira sa iisang bahay lang, anong meron na hindi mo alam? Ganun ba? Bakit parang hindi ko naman mapaniwalaan? Aking baby, masyado bang abala si ate nitong mga nakaraang araw, kaya naipagwalang bahala kita? Kaya ka siguro sumasama kina Rongrong at Chuchu, at may mga pinaggagawa kayo. Kian Chen ate, parang delikado yung ginagawa mo. Ang kulit mo. Ganito na lang, sagutin mo ng maayos ang tanong ni ate. Ipinapangako ko. Ate Kian Chen, huwag ka nang bumangon. Humiga ka muna. Ikaw talagang bata ka. Sa wakas, natauhan ka na rin. Bilisan mo! Ano bang gusto mong gawin? Ano? Ang yabang mo ho. Tingnan natin kung akitin mo pa ako. Ikaw talaga, Lin Chuan, ang kulit mo. Lin Chuan, ikaw ba talaga ay lalaki? Tatanungin mo pa yan, ako ba daw ay lalaki? Hindi mo na dapat problemahin yan. Ngayon, magpakabait ka na lang, at matulog ka na. Bye-bye. Lin Chuan, bumalik ka rito! Wala talagang madaling kausap dito. Ate Rongfrong, Lin Chuan, bakit pati ikaw, sumama ka rin sa kanila? Eh. Wala naman talaga. Ate Rongrong, bakit bigla ka na lang nasa kwarto ko? ako, gabi kasi, gusto kitang hanapin, pero wala kayo sa kwarto. Kaya mag-isa lang ako, hintay ng hintay, medyo antok na kaya nakatulog na lang. Hindi nga, may bagay bang importante? Hindi ba pwedeng bukas na lang pag-usapan? Hindi pwede. May mga bagay kasi, pag di ko nasabi ngayong gabi, hindi ako makakatulog. Eh ikaw, paano ka naman nakatulog sa kwarto ko kanina? Lin Chuan, pakinggan mo ako. Gusto ko talagang magpasalamat sa'yo. Parang ikaw yung liwanag ng araw na tumama sa puso ko. Tinanggal yung dilim sa buhay ko. Nagbago yung takbo ng buhay ko. Kaya, gusto ko sanang makabawi sa'yo. Ang dami ko ng pinag-isipan, pero parang isang paraan na lang ang natitira. Ituloy ang lahi mo. Ipanganak kita ng anak. Ate Rongrong, kahit gusto mong magpasalamat, pero hindi mo dapat gawin ito sa ganitong paraan. Lin Chuan, seryoso ako. Ito lang ang naisip kong tanging paraan para suklian ka. Pero hindi pa rin pwede yon. Lin Chuan, may malubha kang sakit malapit ka ng mamatay. Gusto ko lang tulungan kang mag-iwan ng lahi. Ito na lang ang kaya ni ate na gawin para sa'yo.
Ate Rongrong, sino nagsabi sa'yo na mamamatay na ako? Di ba may pancreatic cancer ka? Oo, may pancreatic cancer nga ako, pero tingnan mo ang kalagayan ko ngayon? Mukha ba akong taong malapit ng mamatay? Buti na lang may reward pa si system. Ang natitirang buhay ko pahaba ng pahaba, basta dahan-dahan lang mag-ipon ng good impression, baka sakali makapamuhay din ako bilang normal na tao. Totoo nga na hindi halata. Sa panahon ngayon, napaka-advance ng teknolohiya, tapos ang yaman mo pa. Baka nga gumaling ka talaga. Kaya Ate Rongrong, sa susunod, huwag mo na sanang banggitin yung tungkol sa pagkakaroon ng anak. Sa araw-araw mong pagbanggit niyan ang malas lang pakinggan. Baka akalain pa ng iba na isinusumpa mo akong mamatay. Hindi kita sinumpa. Ate Rongrong, pwede ba munang umalis ka sandali? Ate Rongrong, huwag ka na munang mag-isip ng kung ano-ano. Ang pinakamahalaga ngayon ay bumalik ka na sa kwarto mo, magpahinga ka ng maayos. Bukas ng umaga, ikaw pa ang manlilibre sa lahat ng pagkain. Sino kayo? Sino nagpayag sa inyo na pumasok dito? Chen Rongrong, binablacklist mo ako sa WeChat, pati sa cellphone, binlock mo rin ako. Ang hirap kitang hanapin ngayon ah. So, dito ka pala nakatira. Ikaw? Anong ginagawa mo rito? Rongrong, kilala mo siya? Siya yung kapatid ko. Yung sinasabi kong vampira. Ate, alam mo pa palang kapatid mong lalaki ako? May ate bang ganyan tratuhin ng bunso? Chen Shuangxi. Matagal ko nang sinabi sa'yo. Wala kang makukuhang pera sa akin. Ate, babae ka lang naman. Darating din ang araw na mag-aasawa ka. Para saan yung ipon mo? Bigyan mo na ako ng pera. Mamaya pa ako makikipaglaro ng baraha sa mga tropa ko. Barahan na naman. Barahan na naman. Araw-araw ka na lang nagsusugal. Lahat ng kinita ko ng ilang taon, nasayang lang lahat dahil sa'yo. Tama na ang satsat. Bibigyan mo ba? O hindi? Hindi. Wala kang makukuha kahit piso mula sa akin. Walang hiya. Minumukha ka na nga. Hindi mo pa pinapansin. Sinasabihan na kita. Subukan mo ulit humawak o manampal dito? Ipapahuli kita sa pulis? Naniniwala ka ba? Pamilya natin to. Problema natin to. Chen Shuangxi, mas mabuti pang umalis ka na agad. Hindi kita bibigyan ng pera. Walang pera. Ate, narinig ko na lahat kay mama at papa. Nagkaroon ka daw ng bagong trabaho, parang sa isang malaking kumpanya. Sa Hongchang Group bilang mataas na manager. Totoo ba o hindi? Totoo man o hindi, wala kang pakialam. Paano naman walang pakialam? Hindi ba dapat may pakialam? Ikaw na naging ate, umangat ka na. Dapat hindi mo naman kalimutan ang kapatid mong ito. Ang kulit mo. Ang grabe mo naman. Sobra ka na ha. Para kang vampire. Hinihigop mo lahat ng meron. Tama ba? Nakikialam ka na naman. Kung madaldal ka pa, babae, baka masaktan ka pa. Nanakit ng babae? Ikaw, ganito ka lang baka walang kwenta? Sino ka ba? Ito ang landlord namin. Kuya, malakas yan lumaban. Sinasabi ko lang ha, kung ayaw mong mapahiya, mas mabuti pang umalis ka na. Ganyan lang ang itsura, pero malakas daw lumaban. Gusto mo yata akong patawanin. Shaolin. Pasensya na, naabala ka na naman. Hindi mo na kailangang mag-sorry, Ate Rongrong. Kayong mga tenant, ako naman landlord, responsibilidad ko kayong protektahan. Obligasyon ko rin yan. Sinasabi ko lang ha, kung magpapanggap ka pa dito sa harap ko, tingnan mo, paano kita babalikan maya-maya. Ate, manager ka sa Hongchang Group? Siguro, malaki ang sahod mo? Kung ayaw mong magbigay ngayon, bigay mo na lang sa akin ang ATM mo. Nanaginip ka. Babala lang, umalis ka na dito. Pinaghirapan ko ang pera ko. Bakit ko ibibigay sa iyo? Ikaw pa ang may lakas ng loob magsabing pinaghirapan? Wala kang diploma, wala kang koneksyon, bukod sa maganda ka, wala kang ibang asset. Paano ka naging vice president ng Hongchang? Gusto mo pa bang gawing mas malinaw? Paano ako nakarating doon? Wala kang pakialam talaga. Umasa ka lang sa pakikisama sa boss ng Hongchang, kaya nakuha mo ang pwesto na yan. Pero sa totoo lang, kung nakuha mo ang matandang lalaking ganun, napakahusay mo talaga. Nag-iimbento ka lang. Hoy, ate mo siya ha. Paano mo nasabi ang ganyang kasakit na salita? Siya naman ang gumagawa, ayaw pa ipasabi. Napakawalang hiya niya, isa siyang malanding babae. Pati sarili mong ate, nagagawa mong pagsalitaan ng ganyan kabastos. Sobrang sama mo, parang hayop na mas masahol pa sa baboy at aso. Mukha kang walang kwenta. May karapatan ka ba talagang magsalita rito? Lumayo ka nga rito, ayokong makita yung mukha mo. Dito ako nakatira, bahay ko to. Yung dapat umalis, ikaw yon. Kahit anong mangyari ngayon, hindi ako aalis hanggat wala akong nakukuhang pera. Mga pre, hanap tayo ng mauupuan. Sinabi ko bang pwede kang umupo? May bayad na rito. Chen Shuangxi,
Hindi ka pa ba sapat napapahiya? Huwag mo akong kausapin tungkol sa mga walang kwentang bagay na yan. Kung gusto mo talagang umalis ako, madali lang yan. Bilisan mong ibigay ang pera. Ngayon, pera lang ang kailangan ko. Ikaw, ang baho mo. Sobrang bastos mo na. Alam mo ba kung gaano kahirap maghanap buhay nitong mga taon na to? Yung pera na hinirapan niyang kitain, minsan binibigay lang niya sa pamilya o sayo. Noong nakaraang taon, nung pinakamatindi yung problema niya, nirenta ng bahay, hindi niya na mabayaran. Alam mo ba yon ha? Qian, huwag mo nang ipaliwanag sa kanya. Maaga pa, ang iingay nyo dito. Ang dami nyo palang magagandang babae dito. Mukha kang walang kwenta. Ang dami mo namang swerte sa mga babae. Pumunta ka rito para manghingi ng pera, no? Bakit? Ikaw ba ang magbibigay ng pera sa akin? May 1,000,000 dito sa card na to. Basta mangako ka lang na hindi mo nagagambalain si Rongrong G. Ang perang to, sa'yo na. Sina? Lalayo na talaga ako sa kanya simula ngayon. Lin Chuan, Kapag masama ang ugali ng kalaban, dapat mas matapang at matindi ka kaysa sa kanya. Gusto mo na talagang mamatay, ano? Hanap ka talaga ng gulo. Gusto ko talagang malaman na ikaw, isang hamak lang na tao, ano bang magagawa mo sa akin? Sinasabi ko lang sa'yo, dito sa Yangcheng, basta maisipan ko na tirahin ka, parang uminom lang ng tubig o kumain. Ganun kadali. Alam mo ba kung sino ang kuya ko? Sino nga ba? Si Baoke, Neng, Qingshan, Hui. Baoge. may lakas ka pa ng loob bumalik? Hinahatid ko lang si Ginoong Lin at si Miss Chen pabalik. Bakit kayo tumatawa? Hindi kayo naniniwala, no? Hindi naman ako hindi naniniwala, nagulat lang talaga ako. Ibig sabihin, kasama ka pala kay Baoje. Oh, natakot ka na ngayon? Sa tingin ko naman, ayos pa naman ang ugali mo. Sige na nga, hayaan na kita ngayon. Iabot mo na ang card sa akin. Ibigay mo na. Kahit si Xiao Bao pa mismong pumunta dito, hindi rin niya kayang kunin ang pera mula sa akin. Ang yabang mo talaga. Hindi ka ba natatakot? Baka magkamali ka ng salita? Kung hindi ka naman naniniwala, ipapakita ko sa'yo ngayon. Tutal mamayang hapon. Darating din si Xiao Bao para maging driver ko. Gusto mo lang magpatawa, no? Alam mo ba kung sino si Baoge? Yun ang bigating tao sa Qingshan Hui. Kung siya pa ang mag-drive para sa'yo, grabe ka ring mangarap, ha? Chen Shuangxi, mas mabuti pang manahimik ka na lang. Baka hindi maganda ang mangyari mamaya. Ate, ang batang to ang nanggulo sa akin. Yan ang talagang hindi maganda ang kalalabasan. Mga tropa, ngayong araw, turuan natin to ng leksyon. Erguzi, sino ang gusto mong ayusin? Boss, bakit kayo nandito? Tagapagligtas. Ginoong Lin. Huh? Bakit ka nandito, bata? Ako. Hindi ako. Narinig ko lang yung boses mo. Bakit parang hindi maganda para kay Ginoong Lin? Ginoong Lin. Ginoong Lin lang ba tawag mo sa kanya? Dapat tawagin mo siyang Lin Master. Boss, bakit naman? Landlord lang naman siya, di ba? Alam mo ba, si Ginoong Lin ay espesyal na bisita ng presidente. Dapat tawagin mo siyang Lin Master. Lin Master. Ikaw ang tumawag. Tututugo. Ergo, Ate Rongrong. Ang tawag ng kapatid mo sa mundo ng mga gangster, ang unique ah. Sino ba naman ang makakaalam? Araw-araw wala namang ginagawa, puro kalokohan. akala ko siya ang kapatid ni Miss Chen pala. Oo nga pala, Apaw, may ipapagawa ako sa'yo. Sige po, Ginoong Lin. Itong bata, ang daming bad habits, bata pa lang. Dalhin mo siya para magbago. Mas maganda kung papasukin mo siya sa pabrika ng tornilyo, bigyan na lang siya ng 500 piso bawat buwan, para lang pambuhay. Sige po, Ginoong Lin. May kilala akong mga pabrika ng tornilyo, siguradong mapapagod siya sa pihit. Ate, ayoko magturnilyo. Ate, baka pwede mong pakiusap. Ayos na. Naresolba na ang lahat ng problema. Ate Rongrong, wala na siyang pagkakataon ulit para kulitin ka. Shaolin, dahil talaga sa'yo to ulit. Tunay kang naging bayani ko.
Ate Rongrong, masyado ka ng formal niyan. Huwag mong kalimutan, ikaw pang magpapainom ngayong araw. Tayo pa nga ang magpapasasa sa pagkain. Tama. Tara na. Mahina ka pala uminom eh. Ngayon, sobrang dami nang nainom mong alak. Pag uwi, diretso tulog na agad. Hindi pwede. Gusto ko pang uminom. Ngayon lang ako, nakainom ng ganito karami. Pero ang saya-saya ko. Xiao Chuan, tatanungin kita. Sa ating lahat, sino pinakagusto mo? Mhm. Hulaan mo nga. Naku po, parang may nagawa akong kalokohan kagabi dahil sa sobrang lasing ko. Sino ba to? Sino ba to? Kagabi, sino talaga sa kanila?